Matapos umanong mapabalita ang in-unfollow ni kapamilya star Catherine Bernardo ang kapwa kapamilya star na si Andre Brillantes sa Instagram, makalipas ang isang araw ay umugong naman ang chikang nag-unfollow na rin ang huli sa una. Kung titingnan ang Instagram account ni Andrea, hindi na makikita sa following niya ang Instagram account ni Catherine, pero nakapollow pa rin siya sa Instagram account naman ni Daniel Padilla. Samantala si Catherine naman ay hindi nakapalo kay Andrea, subalit nakapalo pa rin kay Daniel, kaya makakahinga ng maluwag ang Katniel fans. Kung titingnan din ang Instagram account ni Daniel, nakapalo pa rin siya kay Catherine Bernardo, gayon din kay Andrea. Matatandaang nalilink si Andrea kay Daniel matapos si chika ni OG Diaz ang bulong sa kanyang source na palihim umanong nagkikita sina Daniel at Andrea na ikinaselos daw ni Catherine. Hanggang sa kasalukuyan ay wala pang naglalabas ng statement mula sa kanilang tatlo. Heto na! Nako, pinagpipisahan na naman po ito ngayon. Grabe. Pag nag-aanpaluhan talaga, no? Malaki ang senyal ng negativity yung gano'n, ano? Opo. Pero, teka, tiyakin muna natin kung in-unfollow na ba talaga ni Catherine Bernardo itong si Andrea Brillantes. O totoo bang pina-follow naman talaga nila isa't isa noon? Yun na nga ang malaking tanong, nanay. Kasi ito na kasi ang basihan ng mga Pilipino. Lalo na pag naggaling niya, pag magkagalit na, hindi nakikita, punta ka agad sa IG, tingnan, ay, pinalo, unfollow, ganon. Pero nakita ko kanina, parang si Andrea nakapollow kay Kat. Pero si... Naka-follow pa rin. Oo, si Andrea. Pero si Catherine, hindi. Ay, Wala. palagay ko. Sino ba ang sinaktan Nino? Parang ganon. Diba? Kung ikaw rin naman si Catherine at apektado ka nung kwento na nakikipagkita itong si Blight kay Daniel, ipa-follow mo pa ba? Parang ganon ang anuhan nito, ang sumahan nito. Bakit pa nga naman ipa-follow? Nako, yun na nga ang sinabi ni Juris, Dr. Chanel. Alam mo si Juris? Ang galing! Alam mo, parang napapabayaan na yata niya yung kanyang trabaho sa Amerika sa katututok sa atin. At nagmelangkolya pa siya kanina. Nung daw unang-una siyang nag-text doon sa dating show namin, kaming tatlo ni na, alam mo na, sinabi ko raw kay Japs, pakitabi mo ang number niya. At babatiin ko siya. Yung effort kasi, Romel, yung effort, mapagpahalaga ako, alam mo yan. Mapagpahalaga ako sa effort na para po bigyan tayo ng importansya, ay napakaganda nun. Kaya pagbati lang po ang maibabalik namin ni Romel Chica sa kanila. Ayan, eto sabi niya, yan ay isang malaking tampal para sa mga nag-aakusang fake news peddler si OG Diaz. May pa-actions speak louder than words pa kayong nalalaman. Kesyo magkasamang sumasayaw sa dance floor ang mga idols nyo, kitang-kita naman na cold as ice sila sa isa't isa. So ano yon? Band-aid solution o damage control para maisalba lang ang love team nila? Ganun? Catherine, o kahit sinong tao na nasaktan can only take so much. Kaya, it's only a matter of time at lalabas din ang katotohanan. Sabi yan. Di ba naman? Uuna ang kwento kay Juris, doctors. Oo. Eto pa. Doctor lang naman, wala namang S. Juris Dr. Chanel. Kung totoong may pag-unfollow na naganap, ibig sabihin, totoong gumapang ang anak ni Galema. Sabi ni Marichu Permacion ng Espiritu. Totoo raw na gumapang ang anak ni Galema. Di ba? So, maliit lang to, hindi pala anaconda, nay. Alam mo, sa Aliwan Comics yan di ba? Yang si, ilan taon ko nang binabasa, kulkulan ako ng kukulkulan. Kukulkan pala yun, yung tatay, si Kukul. O kala ko kulkulan. Tapos binasa ko isang araw na wala akong magawa. Kukulkan pala yun. Ano ba yan? Si Galema. Di ba? Sabi ni John, ayan, hindi nagandahan si John doon sa kanyang kinain ng tanghalian. Ay, bakit daw? Eto, tingnan mo So what now, Katniel? Ang titindi nyo magsalita. O bakit ngayon may pa-unfollow pa ang idol nyo?
So, ibig sabihin, affected siya ng mga kwento. O, affected, ha? O, Grabe yun, affected. O, di ba? Nay, ako po, DZMM Teleradio Days pa, since early 2000 pa. Kasama nyo na ako. Oo, Paulo Ubalde ng Viracatan Duanes. Maganda rin ang istorya namin ito. Si Paulo, grabe. Ibang klase rin tong batang ito. Year 2000 pa. Totoo naman yon, okay? At eto na. Baka gusto mong, kahit siya. Ano yan? Si Tita Weng Jamaji. Si Tita Weng Jamaji nag-text. Of course. Oo. Nakikinig ngayon ang producer po ng When I Met You in Tokyo. Alam mo, ang lakas talaga ng ugong ang lakas ng sapantaha ng ating mga kababayan. Ito ang pinakamalakas sa darating na Metro Manila Film Festival, ano? Ayan na, naku, ang laki ng billboard nila sa EDSA, ha? When I Met You in Tokyo. Romel, kahit naman 10 ganon, kayang-kaya ng Produ. Alam mo na, di ba naman? Tapos may Vilma Santos ka pa. Tapos Boyet De Leon. May mga Tirso Cruz III ka pa. At iba pa. Di ba naman? Ano pa nga hanapin mo? Totoo ka. Napakalaking bentahe talaga nitong itong pelikulang ito. Kaya nako, ayan. So, ano na ngayon ang mangyayari? Di lalong magagalit ngayon ang mga fans naman ni Catherine at fans din naman nitong si Blight sa isa't isa, di ba? Rumble na naman to. Oo, diba? lalong tumitibay tuloy ngayon ang mga haka-hakang nagkakalat, diba? Nahiwalay na sila kasi ito na, dumating na sa puntong anpaluhan na. So, anong nangyari? Pagka na hindi nagkakasama, pag hindi na nagkakasama sa mga retrato, break. Kapag ka naman hindi na nagpapaluhan, magkaaway. Ganun ngayon, yan ang mga senyales. Alam mo, ayoko yung picture ng Henry Blight, no? Ang laki ng nguso, eh. Parang kinagat ng isang tribo ng bubuyog. Di ba? Tapos yung kilay, akala mo yung kilay niya parang gomborombo. Di ba? Diyos ko, ano ba yan? Ay nako, it's Friday na at syempre tanggap ko na mawawalang si FM sa weekends. It's okay po para makapagpahinga ka naman, nanay. Row 4 ako. Nako, si wating-wating na row 4 sa mga biyahe. Hindi bale, may panahon dyan. Oo. Late na late ka, wating-wating inunahan ka talaga ni Juris Dr. Channel at syempre ni Iram Lia na hindi na halos natutulog. Diba? Salamat po. Eto pa, direkta, sabi ni Boyzy Caragay. Di totoong may nakararating kay Catherine tungkol sa Blight Daniel dahil kung walang chika sa kanya, hindi siya maapektuhan at walang unfollow na ganyan, sabi ni Boyzy. Alam mo, hindi kasi nila iniisip yung magiging repercussion ng mga ganyan di ba? Maraming mapapahiya, merong tao naman na maninindigan, di ba? Ayan, Sharon Ate V lang ang uunahin ko sa MMFF para sulit ang pera ko at hindi masayang. Sabi ni Boyzy Caragay, of course. Yes. Yung kay Sharon at yung kay Alden. Ito yun, Sinico Productions. Parehong mga anak-anakan ko ang producers. Ang galing diba? Kaya nakakatuwa. Oo, di ba naman? Ay nako, eto sabi pa ni John. Ano ba yan? Kala ko ba sumasayaw na sila? Kala ko ba nagkita na? At oo nga naman. Hindi ako naniniwala, photo off lang yun kasi parang grand kanyaw lang. Naglululundag si Daniel, naglululundag din naman yung babae. Ano ba naman yan? Oo nga naman, di ba? Nakakaloka. O ayan, anpaluhan. Lalong titindi ang issue niyan. Sa totoo lang, wala mangyayari. Sa halip na ang apoy ay mabuhusan na ng tubig, lalo pang nag-apoy ngayon, titindi pa ang usok ngayon. Dahil sa anpaluhan na yan, di ba? Bakit kasi hindi pa kayo magsipagsalita? Kawawa na may mga fans nyo, di ba? Pero isa nagsabi, hindi na po ako makakain, hindi na ako makatulog. Dahil mula nung mapabalita na nag-break na ang aking mga idols, parang
useless na po na mabuhay pa. May ganon, Romel. Ay, totoo May naman ganon. yan, diba? Nung panahon ng Guy and Pip, ako'y nakakapanalamin. Ganyan noon. G and Bot, Guy and Pip, ganyan noon. Di ba? May mga apektado po talaga na personal na ganyan. At Pero saka relate tayo naman, dyan, nanay. Di ba? Kasi naging panatiko tayo ng bonggang-bongga. Ako nga, di ba? totoo. Totoo. Pagka noon yung nag-aaway ang Guy and Pip, tapos si Maria Leonora Teresa, yung kawawa daw na forsaken doll. Umiiyak ang mga fans. Di ba? Kaya naintindihan ko ang mga Oo. katiel na nagsasabing iba na po ang bawat umaga ko ngayon, pati pagtulog ko apektado. Aba, dapat magsalita ang mga idolo nyo para hindi kayo naaapektuhan ng ganyan, di ba? Dapat magmalasakit sila sa inyo. Dapat sila ang unang-unang magsabi, wala kayong dapat ipag-alala. We're still together. O, di buhay na buhay. Oo. Di ba? Para may peace of mind yung mga tao. Kasi ako, kwento ko lang ng bahagya na ako, nung kinasal nga si Sharon, NCEE yun ha. Alam mo, ang focus ko, yung kasal ni Sharon, hindi yun NCEE. O, Kaya pero pumasa ka naman. Pumasa naman po, nanay, pero ang bilis naming tinapos na magkakaibigan. Katedral. Nagpunta Para kayo ng makarating sa Manila katedral. Katedral. Okay. Isipin mo yun. Totoo yan. At saka nakakaawa yung mga tagahanga na talagang ang suporta ay 100% ibinibigay sa kanilang mga iniidolo. At kung sakali nga po na totoo, nahiwalay na si Catherine at si Daniel, ano ba naman yung ipaliwanag nilang sitwasyon sa isang paraan na mauunawaan sila? Ang puso naman ng bawat tao ay may nakalaan na espasyo para sa pangunawa. Maiintindihan pa rin sila. Pero kaysa yung ganyan, naghuhulaan ng buong mundo, ano ba ang totoo? Parang ina-enjoy tuloy nila yung mga issue. Di ba? Kaloka ha.